Ang bigat naman ng sirang bagay na to. Ah! Patay. Patay na ako. Chen Shui's, huwag kang magpanik. Pansamantala kang ipinatawag ng Tianting. Gumagamit din pala ng cellphone ang Tianting. Sumasabay din sa panahon, di ba? Naka-leave ang Broomstar. Ikaw muna ang papalit sa kanya. May leave din pala ang Broomstar. Ito ang DE mo, itago mo ng mabuti. Tagabuhat lang ako ng motor, ah. Heto ang trabaho mo. Ginto. Ginto ba ang gawa rito? Kumakain ng banal na damo ang mga kabayong langit. Kaya kakaiba talaga ang dumi nila. Magtrabaho ka na. Kahit ginto pa to. Sobrang nakakadiri naman ito. Kusang pumupulot ang bagay na to. Mahusay, mabilis kang magtrabaho. Tapos na agad. Nakabalik na ako. Kayamanan nga talaga ang dumi ng kabayong to. Oh, Chen Shui's. Ang ganda ng tubo ng mga gulay mo, ah. Zhao Dahu, anong ginagawa mo rito? Hindi ko ipinamimigay ang mga gulay ko. Hindi ipinamimigay dito sa baryong to. Wala pang nangangahas na tumanggi sa akin. Ngayong araw, meron na. Humanda ka, bata. Huwag na huwag kang papahuli sa akin. Heto, tikman mo to. Ito ang elixir ng kabayong langit. Salamat, kapatid. Dahil sa mga kayamanang to, gagaan na ang buhay ko. Hay! Iho, pabili nga ng 1 kilong gulay. Ako ang nauna. Timbangin mo muna ang sa akin. Huwag kayong magmadali, huwag kayong magmadali. Meron para sa lahat. Ang sariwa naman ng mga gulay na to. Kumikinang pa nga ang mga dahon. Tama, tama, bumili ako kahapon. Sobrang sarap talaga. Masagana na naman ang ani ngayon. Bata, nagtitinda ka pala rito. Nagbayad ka na ba ng protection fee? Protection fee. Kailan pa nagkaroon ng ganyang patakaran dito? Ang patakaran ay patakaran. Dahil malakas ang benta mo ngayon, magbigay ka ng 1,000. Paano kung ayaw kong magbayad? Kung ganoon, wag mo kaming sisihin kung masaktan ka namin. Kung ganoon, tingnan ninyo itong mabuti. Ay ito ay. Ay ito ang sapa ng tagapangasiwa. Gusto nyo pa rin bang manghingi ng protection fee? Eh hindi na po namin susubukan. Patawarin nyo po kami. Takbo. Hindi nag-iisip. Isa pala kayong kagalang-galang na tagapangasiwa. Ha ha ha. Buwisit. Noong huling makita ko ang sapang iyan. Halos maihina ako sa salawal ko sa takot. Ngayong araw, susubukan ko ulit. Babawin ko ang lahat ng kahihiyang dinanas ko noon. Bata, hindi ka na makakatakas ngayon.
Ito ay sapang iginawad ng emperador. Patawarin niyo po ako, patawad po. Layas, oras na para gampanan ang tungkulin ko bilang tagapangalaga ng mga kabayo. Kailangan kong makakolekta ng mas maraming magagandang bagay ngayon. Palalagin at palalakasin ko to. Gagawa ako ng panibagong tagumpay. Tuloy po kayo, kagalang-galang na opisyal. Gaya ng dati. Elixir ng ilusyon. Sapat na iyan. Dahil napakarami kong hawak na elixir. Mukhang kailangan ko munang maging may-ari ng malawak na lupain para maubos to. Pagbalik ko, upahan ko agad ang lupain sa likod ng bundok. Iyong tiwangwang na lupa sa likod ng bundok. Anong gagawin mo doon at upahan mo? Magtatanim lang ng kung ano-ano. 10 taon nang hindi tinutubuan ng damo ang lugar na iyan. Mura lang ang renta, 300 kada taon. Deal. Haha, ang bilis mong kausap. Heto ang kontrata. Hihi. Ikaw na ang bahala. Gumagana nga talaga. Nagsisimula pa lang ito. Elixir ng kabayong langit. Buhayin mong muli ang lugar na ito. Nagsisimula pa lang ito. Ito ba talaga ang likod ng bundok? Diyos ko, tiwangwang na lupa pa ito kahapon. Mas matamis pa ang prutas na ito kaysa sa mga ibinebenta sa lungsod. Ang ganda ng pagkakalatubo ng mga gulay na ito. Paano niya nagawa yon? Tiyak na may kinalaman si Chen Shui's dito. Boss Lin, ang lupa sa likod ng bundok ay talagang napalago ni Chen Shui's. Napalago, sigurado ka ba? Sa loob lang ng isang gabi. Naging oasis ang tiwangwang na lupa. Nagkagulo ang buong nayon. Kagiliw-giliw, may ibubuga pala ang batang ito. Boss Lin, kailangan niyo po akong tulungang pabagsakin siya. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang pupunta doon para tingnan. Nandyan na sila. Sakto. Gusto niyo bang makita ang aking oasis? Pwes, ipapakita ko sa inyo. Magsaya ka habang kaya mo pa, bata. Sisirain ko ang lahat ng ito mamayang gabi. Uff! Ah ah. Ano ba ang demonyong bagay na ito? Nariyan ba si Boss Su? Naghatid ako ng mga gulay.
Ikaw ba si Chen Shui's? Bakit napakasariwa at napakalambot ng mga gulay na ito? May espiritual na enerhiya pa sa mga dahon. Sariling tanim ko yan. Organikong pataba lang ang ginamit ko at walang pestisidyo. Hindi ito ordinaryong gulay. Bibilhin ko ang lahat ng gulay mo. Paano naman ang presyo? 5 beses ng presyo ng karaniwang gulay. Bukod pa riyan, gusto ko ng pangmatagalang supply. Kahit 50 kilo man lang kada araw. Walang problema. Ikinagagalak kong makipagtulungan sa iyo. Hindi biro ang mga gulay na ito. Swerte ko na nakilala kita. Boss Lin, nagpakita na ang batang iyon. Bantayan mo siyang mabuti at alamin kung saan nanggagaling ang mga gulay na yan. Naintindihan ko po, binibili ito ni Suyueli sa 5 beses na halaga. Tiyak na may kakaiba sa mga gulay na yan. Kung talagang mga mahiwagang halaman nga ang mga ito. Kailangan natin itong makuha anuman ang mangyari. Ito ang 1,000 taong alak ng Osmanthus. Kahit isang patak lang nito ay kayang bumuhay ng patay na mortal. Maraming salamat po, Senior. Ginoong Chen, malubha ang lagay ng matanda. Ipinapatawag po kayo ng binibini. Ipakita mo ang daan. Ito ang silid ng matanda. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman. Tabi. Sumunod ka sa akin. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Sapat na ang isang patak. Ano ang nangyari sa akin? Lolo, gising ka na. Paano nangyari yon? Iwasan muna ang kumain ng karne sa loob ng 3 araw. Magpahinga lang ng mabuti. Ginoong Chen, kahanga-hanga ang inyong kakayahan sa panggagamot. Bilib po talaga ako sa inyo. Masyado naman kayong magalang, binibining Su. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Upang magkasama nating buuin ang isang linya ng mga produktong pangkalusugan. Ano ang mga kondisyon? Hati tayo, 50-50. Sa'yo ang teknolohiya. Ako naman sa pondo at mga channel. Interesante, pero kailangan ko pa itong pag-isipan. Hihintayin ko ang balita mo. Mga bagay mula sa mundo ng mga mortal. Medyo bago at kawili-wili rin. Lao Jun, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting abo mula sa iyong pugon? Matamis pero hindi nakakaumay, kawili-wili. Kunin mo na. Ang tibay nito ay sumobra na sa pamantayan ng 12 ng beses. Simulan ang stress test. Ang tibay na ito ay 3 beses na mas mataas kaysa sa mga materyales sa aerospace. Gumana nga. Ang hamog ng buwan ay sakto lang para magpalamig. Hindi bumababa ang temperatura. Masusunog na ang chip. Subukan mo ito. Nanatili ang temperatura sa 25 degree. Paano naging posible ito? Naresolba na ang problema sa pagpapalamig. Ipagpatuloy ang pagsubok. Ginoong Chen, iligtas niyo po si Binibini. Sa pilitan siyang dinala ng pamilya Su ng Kyoto. Saan nila siya dinala? Sa business party ng pamilya Lin sa Kyoto. Gusto nilang pilitin si Binibini na makipagkasundo sa kasal sa batang Panginoon ng pamilya Lin. Nasaan ang address? O, saan naman galing ang hampas lupang ito? Hindi ka ba hinarang ng security? Hahaha. Hinto, wag mong isiping makakapasok ka ng walang imbitasyon.
Shues! Binibining Su, ano mo ba ang hampas lupang ito? Boyfriend ko siya. May karapatan ka bang makialam dito? Ang boyfriend ng tagapagmana ng pamilya Su. Ganito ka pulubi. Tito Lin, magpakita naman kayo ng kaunting respeto. Ngayon ang ika-100 anibersaryo ng pamilya Lin. Maligayang pagdating sa ating mga kagalang-galang na panauhin. Pinuno ng pamilya Lin, ito ang aking regalo. Isang buto ng Milokoton. Nandito ka ba para sirain ang okasyon? Ang mahirap ay mahirap talaga. Kahit disenteng regalo, hindi man lang maibigay. Pinuno ng pamilya Lin, bakit hindi nyo subukang itanim at tingnan? Sige, tingnan natin kung ano ang tutubo riyan. Papaano? Paano naging posible ito? Shues, sino ka ba talaga? Ngayon, masaya ka na ba sa regalong ito? Salamang ka, siguradong salamang ka ito. Dakpin niyo ang taong iyan. Huwag niyo siyang hahayaang makaalis ng buhay. Ibigay mo sa akin ang formula. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magkunwari, mapapasa akin din ang formula mo. Ito ay... President Lin, magkikita pa tayo muli. Ito na nga. Lin Tianxiong, tapos na ang maliligayang araw mo. Anong nangyayari? Sino ang mag-aayos ng mga basurang ito? President Lin, sira din po ang projector sa meeting room. Ano? Hoy! Anong klaseng sirang upuan ba ito? Lumabas kayong lahat. President Lin. Naniningil na ang bangko. Bumawi ng puhunan ang tatlong kasosyo. Paano nangyari ang ganito? 2.829. President Lin, naputol na ang daloy ng pondo natin. Wala pang 3 milyong piso ang natitira sa account. Impossible. Imbestigahan nyo, alamin nyo kung ano ang nangyari. Sino ba talaga ang sumasabotahe sa akin? Hindi ako makakaalis. Oras na para pumunta at tingnan ito. Ipatupad ang planong Hunter. Ang Chen Shui's na ito. Hindi pwedeng hayaang mabuhay. Interesante. Bawal dumaan dito. Umalis kayo rito ngayon din. Mga tauhan ng pamilya Lin.
Paano? Naging posible to. Bumalik kayo at sabihin kay Lin Tianxiong na narito na ako. Oras na para baguhin ang hitsura ng bukid na to. Boss Chen, 3 araw na lang at matatapos na ang greenhouse. Bilisan ninyo ang trabaho. May magagandang bagay akong naghihintay na magamit dito. May narating talaga ang batang Chen na iyan. Ang greenhouse na to, siguradong daan-daang libo ang halaga. Chisre, sinwerte lang naman siya, ah. Ano namang ipinagmamalaki niya? Ergaw, gusto mo bang kumita ng ekstra? Kuya Hugh, ano yun? Sumama ka sa akin mamayang gabi. Sisiguraduhin kong iiyak sa pagsisisi ang Chen na yan. Hahaha. Ito pala ang tirahan ng nakayapak na immortal. Nahanap ko na ang hari ng pataba. Kapag hinaluan ito ng elixir ng kabayong langit, siguradong mapapatubo ang prutas ng mahabang buhay. Ito ang mga buto ng prutas ng mahabang buhay. Ito na nga iyon. Bata, napakahirap makatagpo ng ganitong bagay. Matagumpay na tumubo ang prutas ng mahabang buhay. Boss Chen, narito ako bilang kinatawan ng Kyoto Chamber of Commerce. Hindi ko ibinebenta. Boss Chen, magbabayad kami ng 10 bilyon. Para bilhin ang lahat ng iyong prutas ng mahabang buhay. Sinabi ko nang hindi ko ibinebenta. 20 bilyon. Ito ang patunay ng aming katapatan. Masyado kang mapagmataas. Harapin mo ang kahihinatnan nito. Layas. Pagsisisihan mo to. Sabi ni Boss Lin. Kunin ang prutas. At pilayin ang batang yan. Papasok kayo para magnakaw. Nagpaalam ba kayo sa akin? Gusto niyo ba talagang mamatay? Ano tong bagay na to? Isang tisa mula sa Nanshanmen. Nabalitaan mo na ba to? Demonyo, demonyo siya. Hanggang dito lang ba ang kaya nyo? Tapos nangangahas pa kayong magnakaw rito. Ikaw na ang bahala rito. May tao. Kuya Hugh, wag na lang kaya natin ituloy. Mahirap na kapag nahuli tayo. Anong kinakatakutan mo, wasakin natin ang greenhouse niya mamayang gabi. Tingnan natin kung paano pa siya magmamayabang. Kayo lang pala. Mamatay kayo. Uf! Ah! Magsabay-sabay na kayo para hindi masayang ang oras ko. Anong nangyayari? Boss Lin, nawala ng signal ang lahat. Hindi gumagana ang lahat ng kamera.
Sino ba talaga ang batang iyan? Ikaw ang nagsumbong sa kanila, no? Hindi ako, hindi ako. Sabi ko na nga ba, ikaw nga. Ikalagkad siya palabas, huwag niyang madumihan ang lugar na to. Ang lasang ito ay sa langit lamang matatagpuan. Napakasarap, mas mabango pa ito kaysa sa banal na milokoton. Bata, pwede ba tayong mag-hotpot ulit sa susunod? Lagi po akong handang maglingkod sa inyo, mga kagalang-galang na immortal. Lagi po akong handang maglingkod sa inyo, mga kagalang-galang na immortal. Chen Shui's, ang handaan mong hotpot. Ay labis naming ikinasisiya. Ito ang perlas ng tubig. Ipinagkakaloob ko ito sa iyo, gamitin mo ito ng mabuti. Maraming salamat sa inyong kagandahang loob, mahal na emperador. Ang perlas ng tubig. Ilang taon ko na ring hindi nakikita yan. Sapat na ang natitirang likido ng elixir ng kabataan. Diyos ko, paano naging posible to? Ito ay isang himala. Boss Lin, naging matagumpay ang paglulunsad ng beauty water. Talagang pumatok ito sa publiko. Bantayan ninyong maigi si Chen Shui's. Alamin ninyo ang kanyang mga sikreto. Naiintindihan ko, Boss Lin. Nabigo ang misyong ito. Malaki ang nalugi sa atin. Boss Lin, may masamang balita. Naubos ang pondo sa account ng kumpanya. Anong nangyayari? Imbestigahan ninyo, alamin ninyo ang totoo. Nawala ang 5 bilyon. Nalik ang mga pangunahing datos. Sino ang gumawa nito? Imbestigahan ninyong maigi hanggang sa dulo. Ang hinaharap ng ating pamilya ay hindi maaaring masira lang ng isang traidor. Mas mahirap kalabanin ang batang iyon kaysa sa inaasahan. Ihanda ang plan nili. Pinuno, nahanap na po namin. Ipinadala ang mga datos mula sa internal network natin. Sino? Sino ito? Hindi ako, wala akong ginawa. Malinaw ang mga ebidensya. Gusto mo pa bang magpalusot? Binibining Shen, pakisubukan po ang botelyang ito ng pampaganda. Ah! Diyos ko, totoo ba ito? Ako. Bumalik na ang dati kong ganda. Ito ang patunay sa bisa ng aming produkto. Chen Shui's, may problema ang produkto mo. Ginamit ko ang produkto mo. At naging ganito ang mukha ko. Binibini. Ang mga pulang pantal na iyan ay dahil sa pagpahid ng mga kemikal na nakakasunog ng balat. Nagsisinungaling ka, malinaw na ang produkto mo ang may gawa nito. Oh. Boss Lin. Sabi mo umaarte lang tayo. Sinasadya akong siraan ni Lin Tianxiong. May gusto ka pa bang sabihin?
Siya iyon. Pagpupugay po, kagalang-galang na immortal. Tumayo kayo, nasaan ang hardin ng banal na Milokoton? Kagalang-galang na immortal, maglakad po kayo ng 3,000 hakbang patungong kanluran. Akin ito. Ako ang unang nakakuha nito. Napakasarap, napakasarap talaga. Anong ginagawa ninyo? Ugh. Nagawa rin. Nauna ako rito. Bitawan mo yan, akin ang pirasong ito. Hoy, hoy, huwag kayong mag-agawan. Napakagandang pakwan, puno ito ng espiritual na lakas. Bihira itong makita sa mundo ng mga tao. Chen Shui's. May ibubuga ka rin palang mortal ka. Maraming salamat sa inyong papuri, mahal na emperador. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang sa 3 mundo. Malaya ka nang makakapunta sa langit at lupa. Maraming salamat sa inyong kabutihan, mahal na emperador. Iwi mo ang mga sirang ugat na ito. Baka sakaling may mapatubo ka pa mula rito. Heh. Bawal dumaan dito. Pamilya Lin. Umatras na kayo kung ayaw ninyong masaktan. Paano nangyari iyon? Tabi. Ito ang espada ng humahabol sa hangin, paano mo? Hinto. Wala ka namang panloob na lakas. Paano mo nasalo ang espada ng humahabol sa hangin? Nasira ang espada ng humahabol sa hangin. Isang beses ko lang itong itatanong. Nasaan si Suyueli? Napakayabang mo. Patawarin ninyo kami, senior. Nasaan si Suyueli? Sa dulo ng kabundukan. Tinangay siya ng mga lalaking nakaitim. Anong klaseng halimaw iyon? Bitawan mo ako. Sumama ka sa amin. Enye. Magsisisi kayo. Wow. CJ. Yueli, kailangan mong magpakasal sa pamilya Lin. Miss Su, wag mo nang pahirapan ang lahat. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magpakasal. Nangangahas ka. Ang taong hinihintay ko ay tiyak na darating. Pigilan niyo siya. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Shui's. Sino ka ba?
Para mangahas na pumasok sa pamilya Su. Ako ang lalaki niya. Yueli, sumama ka sa akin. Hindi kayo makakaalis. Ang prutas ng kahabaan ng buhay ay makakapagpahaba ng buhay ng 100 taon. Ito ang maalamat na. Ang pildoras ng pagbasag antas ay tutulong sa iyong malampasan ang iyong limitasyon. Sino? Sino ka ba talaga? Wala kayong karapatang malaman. Pagkatapos ng araw na ito, sino mang mangahas na galawin siya, wawasakin ko ang buong pamilya niya. Shues. Salamat. Sinabi ko nang protektahan kita. At tiyak na gagawin ko iyon. Ano iyon? Ang enerhiyang ito ay hindi nagmula sa mundo ng mga tao. Chen Shues, isuko mo ang iyong medalyon. CJ. Kuya Chen, huwag kang umalis, pakiusap. Kapatid na Chen, dalhin mo itong alak ng Osmanthus. Haay, ang mawala ka sa Tayanting ay isang malaking kawalan para sa Tayanting. Huwag kang umalis, manatili ka. Ipinapatawag si Chen Shues upang humarap sa emperador. Ito ay isang petisyon na nilagdaan ng lahat ng mga immortal na nakikiusap kay kasamang Immortal Chen na manatili sa Tayanting. Ngunit, ako ay isang mortal lamang. Hindi ako kabilang sa Tayanting. Kuya Chen, iniligtas mo ang Tayanting. Manatili ka na. Chen Shues, nagkaisa ang mga immortal upang hilingin ang iyong gantimpala. Mahal na emperador, nais ko lamang bumalik sa mundo ng mga tao. Itinatalaga kita bilang tagapagsiyasat ng 3 mundo, na hindi sakop ng kapangyarihan ng sinumang opisyal na immortal. Mahal na emperador, kapag pinasimulan ang ganitong halimbawa, pinal na ang aking desisyon. Maraming salamat, mahal na emperador. Sumasalakay ang mundo ng mga demonyo. Protektahan ang emperador, bilis. Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Paano nagawang salakayin ng biglaan ng mundo ng mga demonyo ang Tianting? Lumuwag na ang tatak ng mundo ng mga demonyo. Ito ang tatak ng bahaghari ng 3 mundo. Gamit ang tatak na ito, maaari mong utusan ang mga immortal na sundalo ng 3 mundo. Mahal na emperador. Kailangan ka ng 3 mundo. Humayo ka, kailangan ka rin ng mundo ng mga tao. Tinatanggap ko ang inyong utos. Shues. Kailan ka babalik? Siya nga. Yueli. Sa wakas, nagbalik ka na. Lumuluwag ang tatak ng mundo ng mga demonyo. Natatakot akong hindi na magiging mapayapa ang mundo ng mga tao. Boss Lin, bumagsak na ang presyo ng stock ng Su Group sa ibaba ng limitasyon.
Ipagpatuloy ang pag-short sell. Para tuluyang mawasak ang Su Group. Gaano pa katagal silang makakatagal? Kalahating oras na lang sa pinakamatagal. At mapuputol na ang kanilang pondo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ito ay ang kayamanang ipinahiram sa akin ni Zhao Gongming. Na sadyang ginawa para sa mga tusong negosyanteng tulad nito. Gawin natin. Boss Lin, may hindi tama. Naubos na ang mga pondo natin. Ano? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Boss Lin, na zero ang lahat ng account natin. Bankrupt na tayo. Madam Su, biglang sumasabog ang pondo natin. Pumasok na ang lahat ng pera ng pamilya Lin. Tunay ngang isang banal na kagamitan ito. Sabi ni Zhao Gongming, gamitin ang sarili nilang paraan. Para labanan din sila. Chen Shui's. Dahil kinuha mo ang lahat sa akin. Sabay tayong pupunta sa impyerno. Mamatay ka na, Chen Shui's. Lin Tianxiong, talo ka na. Hindi, nawala na ang lahat sa akin. Sa wakas, bumalik ka na. May ilang proyekto ang kumpanya na naghihintay sa desisyon mo. Anong mga proyekto? Ikwento mo nga. Kamakailan ang Lin Group ay inaagaw ang mga kliyente natin. Gumagamit sila ng mababang presyo. At nakaagaw na sila ng 3 malalaking kliyente. Gusto ng mga Lin na makipagyera sa presyo. Kung ganoon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng kabayaran. Kung goon, may paraan ka ba? Mayroon akong espesyal na paraan. Para anihin ng mga Lin ang sarili nilang itinanim. Ano ito? Isang bagay na kayang baguhin ang mga patakaran. Konektor ng 3 mundo, konektor ng 3 mundo. Anong nangyayari? Anong nangyari sa screen? Hindi na makontrol ang buong sistema. Hindi mabura ang salitang ito. Mukhang magiging abala ang mga Lin sa mga susunod na araw. Sa pag-aayos ng kanilang mga panloob na problema. Ano ba talaga ang ginawa mo? Minalas lang sila ng kaunti, iyon lang. Nangangahas ka bang bumaril? Sinira mo ang lahat sa akin. Nasa kamay ko na ang enerhiya ng kayamanan. Lin Tianxiong, suspect ka sa maraming kaso ng krimeng pang-ekonomiya. Ako. Tapos na ako. Hahaha. Ang piging na ito ngayong araw ay inihanda para kay Ginoong Chen. Hahaha. Kung hindi dahil sa tulong ni Ginoong Chen, ang daang taong pundasyon ng pamilya Su ay matagal nang nawasak sa mga kamay ni Lin Tianxiong. Napakabuti ng iyong kalooban, Ginoong Chen. Maliit na bagay lang iyon. Hindi na kailangang pasalamatan. Aalis. Babalik. Babalik ka na ba agad? Ginoong Chen. May apurahang bagay ba?
Mayroon nga akong kailangang asikasuhin. Kailangan ko ng mauna. Ipapahatid ko na kayo. Sa anong karapatan? Kasi sikat ko pa lang sa mundo ng mga tao. Tapos ipapatawag niyo na ako agad pabalik. Iyan ang batas ng Tianting. Hindi ito maaaring suwayin. Anong kalokohang batas ng Tianting yan? Nakaahon na ako sa wakas. Tapos gagawan niyo pa ako ng ganito. Broomstar, tandaan mo ang posisyon mo. Tingnan na lang natin. Bumababa ang banal na hamog sa mundo. Inililigtas ang lahat ng nilalang. Ulan, ulan ka talaga. Ginoong Chen, nakaligtas kayo ng mahigit 3,000 buhay. Maliit na bagay lang iyon. Huwag na kayong magpasalamat. Ang kabutihang loob na ito ay hinding-hindi malilimutan ng buong rescue team namin. Naghahanap ng kamatayan ang Esper na iyan. Anong uri ng kapangyarihan ito? Pagpupugay sa iyo, immortal na Chen. Naway mabuhay kayo ng matagal, immortal. Tumayo na kayo, iwasan na natin ang mga formalidad na iyan. Nabalitaan kong may nangyaring masama sa taniman ng pakwan. Anong nangyari? Ulat sa immortal, ang hardin ng banal na Milokoton at ang taniman ng pakwan ay nag-away dahil sa pamamahagi ng espiritual na enerhiya. Ito na naman ang walang kwentang gulo na iyan. Marunong ka bang maghiwa ng pakwan na ito? Mahal na emperador, susubukan ko po. Ang pakwan na ito ay dapat hiwain ng sunod sa guhit nito. Hahaha. Napakagaling. May assassin. Taiba Ijingsing, huwag kang magpanik. Ito ang espiritual na kakanyahan mula sa mundo ng mga tao. Ah! Pasensya na po, nawala ng kontrol sa sarili ang matandang lingkod na ito. Aking batang kaibigan, may malaki kang ambag sa pagkakataong ito. Dapat lamang nabigyan kita ng gantimpala. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang mga binhinang espiritual na bigas na ito. Maraming salamat sa inyong biyaya, mahal na emperador. Itanim mo itong mabuti. Huwag mo akong bibigin. Hinding-hindi ko po kayo bibigin. Sandali lang. Sino ka? Ako si Yun Fiyang. Matagal ko nang nababalitaan ang iyong katanyagan, aking batang kaibigan. May kailangan ka ba? Ang paraan ng pagpapalit ng pakwan na maging jade. Maaari mo ba itong ituro sa akin? Ito ay isang lihim na pamamaraan ng aming pamilya. Hindi ko ito maaaring ipamahagi sa iba. Aking batang kaibigan, mag-isip-isip ka muna habang nandito ka sa Tianting. Tagapagsiyasat Chen, sandali lang po. Anong kailangan mo? Ang paraan ng pagpapalaki ng mga pakwan. Maaari mo ba akong turuan? Tagapagsiyasat Chen.
Bigyan mo naman ako ng kaunting respeto, maaari ba? Ikaw. Narito ang selyo ng tagapagsiyasat. Sino ang may lakas ng loob na humarang sa akin? Mabuti, napakabuti. Kapag nakarating ka na sa mundo ng mga tao, huwag kang magsisisi. Kaming pamilya yin ay maghihintay sa iyo. Ang mga tao sa mundong iyon, ang magpapakita sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Anong uri ng binhi ito? Pakiramdam ko ay nagkaroon ng lakas ang buong katawan ko. Ang batch ng espiritual na bigas na ito ay sapat na para sa inyo sa loob ng 1 taon. Kumusta ang kalagayan ni Chen Shui's? Iniligtas niya ang mga biktima ng kalamidad. Pinalayas ang mga esper. At nagtanim pa ng espiritual na bigas. Hindi talaga matatawaran ang kanyang lakas. Kung ganoon, maaari nang simulan ang planong agaw langit. Masusunod po, pinuno. Nakikita mo ba yan? Ito ang headquarters ng ating immortal na imperyo ng agrikultura. Boss Chen, 3 araw pa lang mula nang ilabas ang prutas ng kahabaan ng buhay. Sold out na agad ito sa lahat ng sangay. Magkano ang kabuang benta? Lampas na sa 1 bilyon. Magaling ang trabaho mo. Simula sa araw na ito, ikaw na ang isisi ng Fresh Agriculture Empire. Boss Chen, kaya ko ba talaga? Ipinagkakaloob ko sa iyo ang kumpanya. Ako na ang bahala sa mga paninda. Boss Chen, ako si Long Zhan, ang direktor ng 9 na kawanihan. Direktor Long, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Ang mga supernatural na yaman tulad ng prutas ng kahabaan ng buhay ay nais makipagtulungan ng pamahalaan sa iyo. Pagtutulungan, paano naman ang magiging sistema nito? Magbibigay kami ng proteksyon. Nais talaga ng pamahalaan na makipagtulungan sa iyo. Paano ang magiging kooperasyon natin? Kami ang magbibigay ng proteksyon. At ikaw ang magbibigay ng mga resources. Para pareho tayong makinabang. Sige, pero may isa akong kondisyon. Hindi mo pwedeng pakialaman ang mga resources ko. Deal. Dahil pinoprotektahan tayo ng 9 na kawanihan, mas panatag na ang loob natin. Nagsisimula na. Paanong nangyari ito? Kayang baguhin ng espiritual na bigas ang pangangatawan ng mga karaniwang tao. Baguhin ang pangangatawan, ibig mong sabihin. Magsisimula ang ebolusyon ng buong sangkatauhan sa bukid na ito. Gusto mong ang lahat ng tao ay maging mga kultibador. Panahon na para magbago ang takbo ng mundo. Hindi na masakit ang likod ko. Ako rin. Pakiramdam ko ay puno ng lakas ang buong katawan ko. Makinig kayong lahat. Walang pwedeng magsalita tungkol sa nangyari ngayon kahit kanino. Kahit sa pamilya ninyo. Masusunod. Lao Jun, huwag kang mabahala. May paraan ako. Ano ang gamit ng bagay na ito? Para regulate ang daloy ng hangin. At panatilihing matatag ang apoy. Bumababa na ang temperatura. Maghintay pa ng 30 segundo. Kamangha-mangha, may ganito palang pambihirang bagay sa mundo ng mga mortal. Salamat sa tulong mo. Kaya nabuo ang elixir na ito. Maliit na bagay lang iyon. Masyado kayong magalang, Lao Jun. Ito ang pass para sa 3 mundo.
Gamit ito, malaya kang makakapaglakbay sa tatlong mundo. Ay ito, masyado itong mahalaga. Dahil sa tulong mo sa paggawa ko ng elixir. Tanggapin mo na ang nag-iisang bagay na ito. Oras na para bumalik sa trabaho. Sino ang mag-aakala na ang isang tagapaglinis sa Tayanting ay babalik sa mundo ng mga mortal at ang unang pupuntahan ay ang salusalong ito na puno ng amoy ng pera? Ito ang kristal na apoy na datils na nakuha mula sa lihim na teritoryo ng pamilya yun. Ang pagkain nito ay makakapagpahaba ng buhay. O, may mahirap na kamag-anak na nagdala ng sirang sako para mamalimos ng pagkain. Shways, umalis na tayo, huwag ka nang gumawa ng gulo. Kristal na apoy na datils. Isang bulok na prutas lang na nadikitan ng natitirang init ng apoy ng emperador. At tinatawag niyo pa itong espiritual na bagay. Laking probinsya, ang lakas ng loob mong insultuhin ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya yun. Yueli, dalhin mo ako kay Lolo. Banal na bigas iyon. Sino ba talaga ang binatang iyon? Imbestigahan niyo siya. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng hayop na iyon. Gusto ko siyang mamatay. Tapos na ang trabaho ko sa Tayanting. Kailangan ko na ring linisin ang bahagi ng underworld. Ginoong Chen, narito ka na naman para tulungan kaming mga mahihirap. 100 taon ko nang pinapangarap ang lasang ito. Ginoong Chen, dahan-dahan lang po sa paghitit ng sigarilyo. Dinala ko na ang lahat ng mga gamit. Gaya ng dati, lilinisin ko ang bodega ng mga basura. Sa inyo na ang mga ito. Ang mga paraan ng pagpapahaba ng buhay na nakasulat sa mga pahina ng aklat ng buhay at kamatayan ay sapat na para magpatayan ang mga mayayamang pamilya. Ginoong Chen, talaga poong. Luluhod po ako sa inyo bilang pasasalamat. Hay, wala na tayong magagawa. Magiging maayos din si Lolo, hindi ba? Kumuha na ako ng pinakamagaling na medikal na koponan. Pero ang sakit ni Lolo Su. Mahirap labanan ang tadhana. Sino ka? May nililigtas sa loob, huwag kang manggulo. Sandali, papasukin niyo siya. Kung may mangyaring masama kay Lolo, ibibigay ko ang sarili kong buhay bilang kabayaran. Dalawampu, 70, 70. Isang himala sa medisina. Mabilis na dumarami ang aktibidad ng mga selula. Mabuti, pakiramdam ko ay bumata ako ng 30 taon. Ah. Itim na mahika ito. Siguradong itim na mahika ito. Ang utang na loob sa pagliligtas ng aking buhay, Ginoong Chen, ay hindi malilimutan ng pamilya Su magpakailanman. Simula sa araw na ito, si Ginoong Chen na ang magiging pinakamataas na pinuno ng pamilya Su. Masyado kayong magalang, Lolo Su. Yueli, nagugutom na ako, kain na tayo. Ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian ni Lolo Su. Hindi ko kailangan ang mga iyan. Pero dahil nagpupumilit kayo, tulungan niyo na lang akong pamahalaan ng maayos ang sakahan. Huwag ninyong hayaang may kung sino-sinong manggulo rito. Kalimutan na ang tungkol sa mga ari-arian. Basta't alagaan niyo lang ng maayos ang sakahan ko, sapat na iyon. Ginoo. Balita ko ay nagsanib puwersa ang mga dayuhang kapitalista para gipitin tayo dahil sa ating mga mahiwagang produkto. Gipitin tayo, mukhang oras na para linisin ang mga basura sa mundong ito. Ginoong Chen, isuko mo ang pangunahing teknolohiya ng henetiko ng iyong mga mahiwagang pananim. Kundi ay palalawigin namin ng walang katapusan ang pandaigdigang embargo sa teknolohiya. Ganap na puputulin ang supply ng mga microchip, gamot at enerhiya. Pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan nito. Sinabi ni Ginoong Smith. Sa harap ng makabagong sibilisasyon, walang kwenta ang kakayahan ninyo sa pagsasaka. Mga kapitalista mula sa kanluran. Lakas ng loob ninyong magsalita tungkol sa sibilisasyon dahil lang sa ilang piraso ng silicon chip. Dahil gusto ninyo ng embargo.
Pagbibigyan ko kayo. Lahat ng sariwang produkto ng sakahan ni Chen ay ititigil ang supply sa kanluran ng walang katapusan. Ititigil ang supply. Akala mo ba ay hindi mabubuhay ang mundo nang wala ang mga produkto mo? Pagkaraan ng 3 araw, luluhod ka para magmakaawa sa akin. Ang mga basura mula sa tayanting na ginamit sa mga pananim sa lupa ay tila sayang, ngunit ito ang pinakamamatay taong sandata. Shuays, nababaliw na ang mga taga-kanluran. Ang 3 pinuno ng pamilya Smith ay malubhang may sakit at naghihingalo na. Ang presyo sa black market ay umabot na sa $100 milyong bawat piraso. 6 na oras nang nakaluhod si Smith sa tapat ng pintuan ng sakahan. Nagmamakaawang makipagkita sa iyo. Hintayin muna nating bawiin niya ang embargo sa teknolohiya. Saka ko palang iisiping ibenta sa kanya ang isang bote. Pampagana pa lang ang mga kapitalista mula sa kanluran. Ang mga tira-tirang basura na nilinis mula sa kagawaran ng kidlat. Bata, siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa mo. Huwag kang mag-iiwan ng anumang problema. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Kidlat. Sinisiguro kung walang kahit isang kislap ng apoy ang maiiwan. Alam kong gumagawa kayo ng mga metal na may napakataas na kalidad. Pero sa harap ng bakal na may marka ng kidlat, mas masahol pa ang mga iyan sa bulok na bakal. Ang material na ito ang magiging bagong pamantayan ng industriya sa buong mundo. At ako, si Chen Shuays, ang magtatakda ng pamantayang iyan. Sige, pumapayag ako. Ibiyahin ninyo ang lahat ng iyan dito. Napakahusay. Boss Lin, ganap na nating nasuri ang formula. Sa atin na ngayon ang pinakapribadong lihim ng sakahan ni Chen. Akala ng probinsyanong si Chen Shuays ay makokontrol niya ang merkado sa pamamagitan lang ng pagsasaka. Ang mamahaling pulbos na ito ay sa pamilya Lin na ngayon. Nagkukunwari lang siyang may kapangyarihan. Ipaalam sa media. Magkakaroon tayo ng pandaigdigang press conference ngayong hapon. Gusto kong tuluyang mabangkarot si Chen Shuays. Ito ay isang himala sa kasaysayan ng pagpapaganda ng tao. Mag-spray lang ng kaunti nito. At babalik na ang iyong kabataan. Shuays, hahayaan lang ba talaga natin sila? Ang mga tira-tirang pulbos mula sa hardin ng daang bulaklak sa Tianting ay may napakalakas na epekto ng mutasyon. Kung walang kapangyarihan ko para pigilan ito, ito ay magiging isang nakamamatay na lason. Ay set sa pinakamalakas na antas. Para makita ng lahat ang himalang ito. Ang mukha ko. Ano ang nangyayari? Patayin niyo agad ang spray. Dahil walang kapangyarihang pumipigil dito. Ang mga pulbos na iyan ay magiging hatol ng kamatayan. Iligtas mo ako, Chen Shuays. Ang kasakiman ay isang malaking kasalanan. Dahil gusto mong maging Diyos. Doon ka mag-ugat sa lupa. Tumagas ang espiritual na lakas ng pataba mula sa Tianting. Dahilan para pilit na mag-evolve ang mga insektong ito sa lupa at maging mga halimaw. Malaking problema ito. Shuays, hindi talaga maubos-ubos ang mga halimaw na ito. Patuloy pa rin silang lumalaki. Dahil bagay mula sa Tianting ang may kasalanan nito. Kung gayon, lutasin natin ito gamit ang mga patakaran ng Tianting.
Ang aurang ito, hindi ito ordinaryong mutasyon. May isang bagay na gumagamit sa espiritual na lakas ng pataba. Para pilit na gisingin ang sinaunang dugo nito. Nasupil mo ito. Anong klaseng halimaw ito? Dragon kabayo. Isang mabangis na dragon kabayo. Inapo ng banal na hayop ng Tianting. Siya ang magbabantay sa bukid mula ngayon. Para sa mga Diyos, basura lang ito. Pero para sa akin, isa itong napakahalagang kayamanan. Chen Shui's, ako ang pinuno ng alyansa ng martial arts, si Yushan. Naparito ako ngayon upang puksain ang salot. Tapos ka na bang magsalita? Oras ko naman ngayon, di ba? Ang rurok ng martial arts sa lupa. Ano ba ang halaga niyan sa harap ng teknik sa pagpapalakas ng katawan ng Tianting? Sige, unang tira. Papatayin kita. Unang tira. Heto pa, pagbiyak ng bundok ng dakilang pantas. Pangalawang tira. May huling tira pa. Ipakita mo na ang pinakamalakas mong alas. Suntok na yumayanig sa langit, mamatay ka na. Iyan na ba ang sukdulan ng kakayahan sa lupa? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng Diyos at ng mortal. Ang aurang ito, hindi ito isang likas na sakuna. Nasaid ang kapalaran ng mundo ng mga mortal. Ah! Shui's, napakainit. Hindi ako makahinga. Isang pandaigdigang matinding tagtuyot. May nangingialam sa pundasyon ng dakilang pormasyon ng ulan sa Tayanting. Kung masisira ang mundo ng mga mortal, mapuputol din ang pananampalataya sa Tayanting. Sino ba talaga ang naghukay ng sarili nilang libingan? Sinong mag-aakala na ang basura ng Tianting ay makapagliligtas sa bilyong-bilyong buhay? Kautusan ng pagpapaulan. Balak ko sana itong itabi bilang alaala. Mukhang kailangan ko na itong gamitin ngayon. Shui's, ano ang gagawin mo? Pandaigdigang sakuna ito. Pandaigdigang sakuna. Sa mga mata ko, isa lamang itong paglabag sa patakaran ng Tianting. Sa ngalan ko, bigkasin ang orasyon ng kidlat at ulan. Magtipon ng ulap, pumatak ang ulan. Napakaganda ng pakiramdam kapag muling nabubuhay ang lahat. Ayos. Napababa nga natin ang ulan. Ngunit ang kakaibang galaw sa dakilang pormasyon ng ulan ng Tianting. Broomstar, ikaw ang may gawa nito, di ba? Oras na para bumalik. Tapos na ang gulo sa lupa.
Oras na para ayusin ang atraso sa Tayanting. O, hindi ba ito ang pansamantalang manggagawa mula sa lupa? Masyado ka nang nagkukunwaring Diyos. Akala mo ba talaga ay Diyos ka na? Tabi, ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Akin ang posisyon ng tagapaglinis. Gusto mo pa ring manatili rito at huwag umalis. Mahal na emperador, sana ay maging malinaw ang inyong paghatol. Inabuso ni Chen Shui's ang kapangyarihang immortal. Nanggulo sa kapalaran ng mundo, kaya pakiusap na parusahan siya ng mabigat. Kung gusto mo akong paratangan, madali ka namang makakahanap ng dahilan. Ang opisina rito sa Tayanting ay mas marumi pa kaysa sa lupa. Broomstar, nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Dahilan para masira ang imbakan ng dakilang pormasyon ng ulan, na nagdulot ng matinding tagtuyot sa lupa. May mukha ka pa talagang magsumbong. Kinikilala ko po ang aking kasalanan. Chen Shui's, mahusay ang iyong paraan sa paglilinis ng mga basura. Iniligtas mo ang mga mamamayan mula sa matinding pagdurusa. Walang kapantay ang iyong kabutihan. Itinatalaga kita bilang dakilang tagapamahala ng tatlong mundo, upang pamahalaan ang mga kalat ng dalawang mundo. Ang makakita sa selyong ito ay parang nakaharap na rin ako. Chen Shui's, huwag kang magmayabang ng maaga. Ang mga bagay mula sa labas ng daigdig ay hindi mo kayang pigilan. Shui's, maaari ba talaga akong pumunta rito? Nararamdaman kong pumapasok ang hangin sa aking katawan. Ikaw ang aking asawa. Sa loob ng tatlong mundo, walang lugar na hindi mo maaaring puntahan. Ito ang banal na milokoton na may 9,000 taong gulang. Kapag kinain ito ng isang mortal, magbabago ang kanyang buong katawan, at mapapabilang sa hanay ng mga Diyos. Itinatalaga kita bilang dakilang tagapamahala ng tatlong mundo. Hindi lamang ito isang gantimpala, kundi isang malaking responsibilidad. Kamakailan ay may kakaibang kilos sa malalim na dagat. Pumunta ka at mag-imbestiga. Ang inyong lingkod ay susunod sa inyong utos. Sibat ng pagpatay ng Diyos mula sa kristal ng kaluluwa ng dagat. Ang unang hakbang ng dakilang tagapamahala ng tatlong mundo ay aabot hanggang sa ilalim ng dagat. Sa tulong ng mga kristal ng kaluluwa ng dagat na ito, ang mga pamantayan sa industriya ng militar at enerhiya sa buong mundo ay pagpapasyahan na ng pamilya Chen. Mga hamak na natitirang sundalo lamang. Nangangahas pa kayong patayin ang inyong Panginoon. Supilin sila. Ang bagay na ito ay hindi pagmamay-ari ng Tianting, at lalong hindi sa mundo ng mga tao. Shui's, tapos na ba ang problema sa malalim na dagat? Pakiramdam ko ay may inaalala ka. Yueli, matagal mo na akong sinasamahan. Nais kong bigyan ka ng isang tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi mayayanig ng tatlong mundo. Gamit ang mga bituin bilang handog, at ang tatlong mundo bilang saksi, Suyueli. Nais mo bang magpakasal sa akin? Ang magkaroon ng pamilya ng ganitong mabuting manugang ay tunay na isang pagpapala mula sa maraming henerasyon. Shui's, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Mananatili ba tayong ganito habang buhay? Kahit pa ang mga masasamang nilalang mula sa labas ng daigdig. Hindi ba ito si Shui's mula sa pamilya Chen na nagtrabaho sa lungsod? Sino naman ang babaeng ito? Kapitan, siya po ang aking asawa. Bumalik ako upang bigyan ang lahat ng bagong paraan ng pamumuhay. Papasok ang ugat ng espiritu sa lupa. Bubukas ang banal na lupain.
Ang hanging ito ay makakapaglinis ng ating katawan. Sa aking nakaraang buhay, nakaranas ako ng panghahamak. Sa buhay na ito, gagawin ko itong isang banal na lugar. Naitatag na ang sentro ng espiritual na enerhiya. Ang pagbabalik ng enerhiya sa mundo ng mga tao ay sisimulan ko. Shuays, tingnan mo. Nagliliwanag ang lahat ng halaman sa buong mundo. Tapos na ang mga araw ng kapayapaan. Hindi ito bunga ng espiritual na enerhiya, kundi lason. Ano iyon? Nangangahas ang mga masasamang nilalang na sakupin ang aking lupain. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ang mga materialis na ito ay hindi mula sa tatlong mundo. Ito ba ang teknolohiya ng sibilisasyon sa labas ng daigdig? Dahil nandito na kayo. Dito na kayo mananatili. Ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng espiritual na enerhiya ay dahil sa inyong mga peste. May mga lamat na bumubuka sa bawat sulok ng mundo ng mga tao. Shuays, hinihigop nila ang sentro ng espiritual na enerhiya. Hindi nakakayanin ng kalasad. Ang mga bagay na ito ay nilikha upang lamunin ang espiritual na enerhiya. Kapag bumagsak ang mundo ng mga tao, ang Chanting ay magiging alay na rin. Aking ministro, binabali wala ng mga masasamang nilalang na ito ang depensa ng mahika. Tanging ang lakas mo lamang mula sa mga bituin at ang sibat ng pagpatay ng Diyos ang makakapigil sa kanila. Mahal na emperador, nalaman ko na. Nanais nilang lamunin ang pundasyon ng tatlong mundo. Hindi tayo maaaring sumuko. Mga katutubo ng tatlong mundo. Ibigay ninyo ang sentro ng espiritual na enerhiya. Kung hindi, buburahin ang mundong ito. Ang lakas ng loob mong magyabang. Dito sa nasasakupan ko. Kahit Diyos ka pa, dapat kang sumunod sa mga patakaran ko. Ah. Ako ang magtatanggol sa tatlong mundo. Ang pangalan ng dakilang tagapamahala ng tatlong mundo ay nagpapakilo sa kalooban ng lahat ng nilalang. Paano ba maiintindihan ng mga malamig na makinaryang tulad ninyo? Nangahas kang sirain ang sagradong bato ng dakilang pinuno. Dakilang pinuno. Ngayong araw, gagawin kong basura ang bulok mong bakal. Ah. Ang dakilang pinuno mo ang susunod. Hindi pa nawawala ang presensyang iyon.
Naalala kong pinulbos ko na siya kanina. Baka naman trial version lang ang kinalaban mo. Kailan naman ipapalabas ang opisyal na bersyon? May multo. Dakilang tagapamahala ka ng tatlong mundo. Pero takot ka pa rin sa multo. May pagkain ba kayo? Galing ka sa lamat ng kalawakan. Tapos iyan agad ang unang sasabihin mo. 3 araw nang walang kuryente. Ay mali, 3 araw nang hindi kumakain. Ako si Zero. Mula sa mundo ng makinarya sa kabilang panig ng lamat. May natukoy na iligal na koordinasyon ng sibilisasyon. Sinisimulan na ang programa ng pagbawi. Haay. Sino ka ba? Hindi mahalaga. Pagkatapos ng 7 araw, maglalaho na ang mundo ninyo. Wala ka bang mas magandang sasabihin? Haha, kung sa bagay, may 7 araw pa kayo. Mas wala ka palang silbi kaysa kay Taiba Ijingsing. Mahal na emperador, nakikinig po ako. Bumagsak ang mundo ko sa pagsusuri ng sibilisasyon. Kaya ginawa kaming basura ng kagawaran ng pagbawi ng daigdig. Yes sabihin mo sa mas simpleng paraan. Bumagsak sa pagsusulit. Kaya pati bahay mo, winasak. Anong pagsusulit? Pagsusuri ng sibilisasyon. Pinakaayaw ko sa lahat ang pagsusulit. Hindi ba kayo ang Emperador Jade? Bakit, bawal ba bumagsak sa ibang asignatura ang Emperador Jade? Paggamit ng enerhiya, pagiging malikhain at kalayaan ng sibilisasyon. Kapag bumagsak sa huli, babawiin ang buong 3 mundo. Nabalitaan ko rin na may pagsusulit daw. Nga, saan ka pupunta? Maghahanap din ako ng kuweba para mag-review. Magsisimula na bukas ang unang pagsusulit. May 6 na araw tayo sa banal na guho ng 3 mundo. Sino ang mamamahala sa paggamit ng enerhiya? Pagdating sa pera, eksperto ako riyan. Kung ganoon, ikaw ang bahala sa kwenta. Ang alam ko lang ay magpasok ng kita. Diyos ng kidlat ang bahala sa bagong enerhiya. Diyos ng kilat naman sa katatagan ng kuryente. Diyos ng pagkain sa kultura ng pagkain. Si Zino naman sa pagpapakita ng mga bagong kasuotan. Zubaji, ano naman ang gagawin mo? Kumain at matulog. Diyos ng kidlat ang bahala sa bagong enerhiya. Diyos ng kilat naman sa katatagan ng kuryente. Diyos ng pagkain sa kultura ng pagkain. Si Zino naman sa pagpapakita ng mga bagong kasuotan. Ang Diyos ng pagkain ang bahala. Sa pagtulog. Hindi iyan kasali. Kung ganoon, mag-scroll na lang ako ng short videos sa ilalim ng kumot. Kasanayan ba ang tawag doon? Kahit papaano, eksperto ako roon, Dife. Sino ka ba talaga? Isang taong ayaw kang makitang mamatay. Kung ganoon, tanggalin mo ang maskara mo. Hindi pwede. Bakit? Haay. Masyadong gwapo. Mas makapal pa ang mukha ng dahilan mo kaysa sa akin. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Unang pagsusulit. Siguradong talo kayo. Nandito ka ba para pahinain ang loob ko? Nandito ako para paalalahanan kayo. Ang pinakamalaking resources ng inyong 3 mundo ay hindi ang mga banal na elixir at hindi rin ang mga mahiwagang kagamitan, kundi ang mga basura sa inyong paningin. Kabisado ko iyang mga basura. I recycle ang lahat. Chen Shui's, koleksyon ko yan. Mga hindi ginagamit na resources. 5,000 taon ko nang hindi nagagamit ang espadang iyan. Kaya naman, retirado na ito.
Bakit ako naging delivery boy? Dahil mabilis ang iyong ulap na Jindo. Ako ang Sun Wukong. Isang mataas na uri ng tagahatid. Ako, si Sun Wukong, ang maghahatid ng mga kalakal. Generador mula sa mga itinapong banal at mahiwagang kagamitan. Binagong hurno ng elixir. Filter na resources. Ang mga tagasundo ng kaluluwa ay para sa pagkuha ng kaluluwa. At may part-time na paghahatid din. Ano ang ihahatid? Mabilis maghatid sa gabi. Walang traffic. Ipakita ang inyong pagiging malikhain. Hindi ba ito pagsusulit sa pagiging malikhain? Bonus na pagsubok. May patagong pag-atake pa ba sa pagsusulit na ito? Nandaraya kayo sa pagsusulit na ito. Ah! Bakit mo na naman ako iniligtas? Aray! Nadulas ang kamay mo habang hawak ang kutsilyo. Kung ganoon, tatagain kita ulit. Huwag na. Hindi ka na makakatakas ngayon. Nahuli mo ba ang tao? Isang piraso lang ang nakuha ko. Kahit papaano, patunay ito na maisuot siyang damit. Paano ito lumitaw dito? Hindi maaaring i-recycle. Ano nang ginagawa mo? Hindi natin pwedeng itago ang bagay na ito. Bakit? Dahil kinakatawan nito ang isang mundong nawasak na. Maraming taon na ang nakalipas. Nakatuklas ang tatlong mundo ng isang sibilisasyon sa labas ng ating mundo. Biglang nawasak ang isa sa mga mundong iyon. Sinelyuhan ang lahat ng datos. Ang tanging natira ay ang simbolong ito. Mula ba sa mundong iyon ang lalaking nakaitim? Hindi ko alam. Kung ganoon, ano ang alam mo? Hindi maaaring i-recycle. Ang alam ko lang, ako ang namamahala sa pagsisil ng mga datos noon. Wala na. Hay! Wala na. Grabe, ang paliwanag na ito ay parang wala ring sinabi. Independensya ng sibilisasyon. Ay siya ng mga patakaran ang lahat ng lakas ni Chen Shui's. Hayaang umikot ang tatlong mundo sa sarili nitong paraan. Bakit ako ang kailangang ISIL? Dahil ikaw ang pinakamalaking variable. Tinatanggihan ko. Walang bisa ang pagtanggi mo. Sa ngayon, ako ay hindi man lang makapagpalabas ng kahit isang kidlat. Susubukan ko rin. Layas.
Taybay. Nandito po ang inyong lingkod. Sino ang dating nag-aayos ng mga ito? Si Chen Shui's po. At ngayon? Kayo po. Bigla kong naisip na mas madali pa yata kung mawasak na lang ang tatlong mundo. Ang gusto ko ay ang mga kaluluwa ng mga namatay. Halos magkakamukha naman silang lahat. Sun Wukong, sadyang tanga ka ba o nagkukunwari lang? Wala rito si Chen Shui's. Hindi na ba tayo mabubuhay? Dati, tinutulungan niya tayo. Dahil may kakayahan siya. Pero hindi dahil wala tayong kakayahan. Anong gagawin ko? Magpatuloy ka sa pagkuha ng mga scrap. Sa wakas, nakahanap din ng trabahong bagay sa akin. Gusto mong uminom? May lason ba yan? Isang lagok lang. Haha, niloloko lang kita. May sira ka ba sa utak? Siguro nga. Ang pinakamalaking kahinaan ng sibilisasyon ay ang iasa ang lahat ng pag-asa sa iisang tao lang. Ibig sabihin ba, masyado akong naging magaling noon? Napakaraming tao ang nailigtas ko. Kaya ngayon, nasanay na silang umasa sa iyo. Ang tunay na kalakasan ay hindi dahil umaasa sa iyo ang lahat, kundi kahit wala ka. Kaya pa rin nilang magpatuloy. Bakit mo alam ang mga bagay na ito? Ano nang nakita mo? Nakakita na ako ng isang mundo na dahil sa sobrang pag-asa sa iisang tao, nang mamatay ang taong iyon. Namatay din ang buong mundo. Kami ba? Kailangan din bang sumunod sa iyo? Kung gusto ninyo kayo mismo ang mag-asikaso ng mga ulat, maaari naman. Ikaw ang masusunod. Sa wakas, may trabaho na rin ako. Hindi ka naman unggoy. Bawal bang gayahin ang pagsasalita mo? Mukhang hindi nga talaga ako kailangan dito. Hindi ka nga kailangan. Pwede mo bang tapusin ang sasabihin mo? Pumasa sa pagsubok ng kalayaan ng sibilisasyon. Ngunit may natukoy na iligal na anyo ng buhay. Bawiin agad ang lalaking nakaitim. Bakit ka tumatakbo? Nasanay lang. Sasama ako. Hindi ba't mabilis ka namang tumakbo kadalasan? Hindi maganda ang kondisyon ko ngayon. Ang anyo ng buhay na ito ay hindi kabilang sa kasalukuyang mundo. Kabilang siya sa amin dito. Siya. Kumain na siya sa amin. At uminom na rin ng mga inumin. Nakipag-away pa nga siya sa akin. Mahal na emperador, kailan ninyo ito inaprubahan? Ngayon lang. Kalokohan. Haha, karapasa lang ng sibilisasyon namin sa pagsusulit. Ano bang pakialam mo kung paano namin kilalanin ang mga tao? Nandito na ang totoong kagawaran ng pagbawi ng daigdig. Ang nakaraang pagsusuri ng sibilisasyon ay pag-screen lang. Ang mga sibilisasyong pumasa ay magkakaroon ng mas mataas na halaga. At habang mas mataas ang halaga, mas karapat dapat itong bawiin. Kaya pala nagpakahirap kaming mag-exam. Para lang mas masaya ninyo kaming baklasin. Tumpak. Wala ba kayong hotline para sa mga reklamo sa kumpanya ninyo?
Gusto mong malaman? Hindi pwede. Malaking gulo ito ngayon. Akala ko naman kung ano na. Mga basura lang pala. Anong tinatawanan mo? Bigla ko lang na-realize na magkatulad pala kami ng trabaho. Magkatulad ng trabaho. Mga taga-kolekta ng basura, hahaha. Sakto pala. Agawin natin ang mga paninda nila. Sun Wukong, sugurin mo ang barkong pandigma. Erlang Shen, putulin mo ang supply ng enerhiya. Zero, ahak mo ang sistema. Sasama rin ako, gusto ko ring pumunta sa kalawakan. Bakit mo na naman ako ginagaya? Kaba-kaba. Zhao Dahu, dalhin mo ang pangkat ng recovery. Kumuha lang ng mga may halaga. May halaga ba tong piraso ng bakal? May halaga to. Huwag mong sirain yan. Kilala ko to. Aking itinapon to noong araw. Kapatid na Sun, mas mabilis pa yung pamalo mo kaysa sa namumulot ng basura. Sipsipin nyo ng malinis. Chen Shui's, may tao sa loob ng core. Naghahanap siya ng kamatayan. Ipatay mo yan. Kaya ko ring patayin yan. Hindi mo iyan mapapatay. Bakit? Hindi mo pa rin sinasabi. Ayaw mo pa ring sabihin. Ang core na ito ay kailangan ng isang tao. Nabigyan ng marka ng sistema upang makapasok. Anong sistema? Gaano ka marami ang alam mo tungkol sa akin? Mas marami pa sa alam mo sa sarili mo. Opo. Nagsimula na ang self-destruct program. Hindi na ito ang oras para magtanong ng ganyan. Kailan pa? Kung mabubuhay pa ako. Kumpirmado ang pagkakakilanlan. Hindi kilalang otoridad. Ito. Ngayon, kailangan mo tong sabihin sa akin. Aba. Sino ka ba talaga? Isang taong nagmula sa mundong nasira na. Pagkatapos nyon, namatay ang taong iyon sa pakikipaglaban. Matagal mo nang alam na mangyayari ito, di ba? Tama. Kaya, anong plano mong gawin ngayon? Sa pagkakataong ito, huwag mo nang buhatin ng mag-isa. Huwag kang mawala sa focus. Kumpirmado ang halaga ng sibilisasyon. Isinasagawa ang huling pagbawi. Ang pinakamalaking pagkakamali nyo ay ang pag-aakalang ang mga bagay na walang silbi ay dapat lang itapon. Ano ang aking dapat gawin? Tumulong ka sa pakikipaglaban. Ako ang Emperador Jade. Kung gayon, mag-ambag ka ng higit pa. Gusto nyo palang mangolekta ng basura, di ba? Ngayon, ako naman ang mangolekta sa inyo. Maling mensahe, maling mensahe. Hindi ito mali.
Ito ay palitan ng karanasan sa kapwa negosyante. Hindi maaaring mabawi. Pati ako napaisip, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas malala pa siya sa basura. Hahaha. Tumingin ka sa ibang mga mundo. Babalik ka pa ba? Siguro sa susunod, alalahanin mong alisin ang iyong maskara. Pati ako ay nagpapanggap lang din. Sa wakas, natapos din. Talaga ba? Patyaga siguro. Shues. Ang espiritual na enerhiya sa mundo ng mga tao ay ganap ng bumalik. Ang nasirang bayan ay kusa na ring gumagaling. Ito ang dapat na tunay na anyo ng mundo. Wala nang mga parasito na nangingikil ng espiritual na enerhiya. Ang bawat isa ay maaari nang mag-cultivate. Matapos mabuhay sa buong buhay na ito. Sa aking pagtanda, nakakita pa ako ng ganitong kadakilang panahon. Si Shues ay talagang isang kahanga-hangang tao. Tuparin mo ang iyong pangako. Bigyan ng isang tahanan ang tatlong mundo. Saan na tayo pupunta kasunod nito? Napakalawak ng kalawakang ito. Sa labas ng tatlong mundo, may hindi mabilang na hindi pa natutuklasang dimensyon na naghihintay sa atin. Tagapaglinis man ng Tianting. Ako rin ang tagapagtanggol ng tatlong mundo. Basta't may basura. Nandoon ako.